Huwag ka nang magtanong ng mga ganiyang bagay. Naalala niyang kailangan niyang masanay sa talam ng espada. Bagamat ang lakas ng kanyang guro ay hindi maikakailang lebel ng isang tunay na maestro, hindi pa rin niya maiwasang manginig sa dugo at pakikipaglaban. Gayunpaman, nagpapasalamat siya na hindi siya naparalisa ng takot, na sa kabila nito, may pag-asa pa siyang maging pinuno ng kanilang pamilya. Sa loob lamang ng ilang araw, kumalat na sa buong Europa ang balita tungkol sa kanya. Sinabi ng pangunahing bida sa kanya, "Ako na ang bahala sa iba. May kailangang lugar lang akong puntahan bago bumalik." "Tungo saan?" tanong niya. "Sama ng karunungan, ang rurok ng dobleng kabundukan." Sa wisdom tech, pinutol niya ang ilang ugat ng punong kahoy at natuklasan kung saan nagtago ang serial killer para makaiwas kay So-hyuk. Naalala niyang posibleng nahanap ni BQ-mai ang isang elixir sa isang kuweba malapit sa tuktok. Noon, wala pa siyang lakas, ngunit matapos inumin ang elixir, saka lang siya nahuli matapos pumatay ng napakaraming biktima. Ang bida ay madaling nakagamit ng Spirit Circle Force Wall dahil sa solid at mahinahong mga ugat ng kanyang katawan. Ngunit dahil huli na siyang nagsimula sa martial arts, kulang pa rin siya sa enerhiya. Naisip niyang ang 10 taong gulang na fleece flower mula sa kanyang ikalawang kapatid ay hindi sapat upang mapabuti ang kanyang lakas. Naalala niya ang isang kahon na may tableta, may masangsang na amoy na halos hindi kayanin ng kanyang lingkod. Napag-usapan nilang taon-taon itong pinapadala ng hindi kilalang tao. Ipinaliwanag niya. Iyan ay 100 lason na pilula. Nakakabuo yan ng resistensya sa 100 uri ng lason, sagot ng kanyang tagapagbantay. Ngunit kahit ganoon, hindi pa rin sapat yon. Kailangan ko ng ibang elixir. Dumiretso siya sa kuweba upang hanapin ito. Doon, natagpuan niya ang ni algal bloom. Bagamat mamahalin, wala itong silbi sa kanya dahil gumagamit siya ng yang qi, habang ang halamang ito ay para sa yin qi. Nang mapagtanto niya ito, nagpas siyang pumunta sa North Sea Palace. Dahil dito, alam niyang hindi niya kailangang mag-alala sa pera. Sa paglabas niya ng kuweba, nagulat siya na may sumusunod pala sa kanya. "Lumabas ka," utos niya. Lumabas ang babae. "Alam kong ikaw si Go-wol. Hindi ba dapat nasa bahay ka?" Sinabi ni Go-wol na alam niyang kilala siya nito. "Ako ang sinusundan mo mula pa sa umpisa. Posibleng ikaw ang asasinong pinadala ng panganay kong kapatid," sabi niya. Ngunit tinanggal ng babae ang takip sa mukha at sinabing nagkakamali siya. "Hindi ka ba nabigla na makita ako?" tanong ni Go-wol. "Ikaw ay kapansin-pansin. Ang iyong mga yapak at paghinga ay mas banayad kaysa sa karaniwang tao. Sinusubukan mong itago ang iyong pagkatao." Nagulat si Go-wol. "Iyon ay dahil mas marami pa tayong sandaling magkasama kaysa magkahiwalay." "Tama ka. Isa akong asasin mula sa sekta ng makalangit na asasino." Nagulat siya. Ang sekta ng mga asasin na pinamumunuan ni Salway, isa sa 10 pinakadakilang maestro ng MERM. Sinabi ni Go-wol na ang sekta nila ang pinakamakapangyarihan sa buong MERM, at isa siya sa unang klaseng mga asasin. Habang hawak ang kanyang patalim, sinabi niyang, "Kapag desidido na ako, mahirap para sayo ang makaligtas." "Ano ba ang gusto mong sabihin?" tanong niya. "Iwan mo na ang kompetisyon para sa pagiging pinuno ng pamilya." Nagpanteng ang tenga niya. "Ang kapatid ko ba ang nag-utos nito?" Tumanggi siyang sumuko. "Kung gayon, wala na akong magagawa." Tumalon siya at umatake. Ngunit, bumalik sa alaala ni Go-wol ang huling habilin ng ina ni Lucy. "Bantayan mo ang anak ko." Ipinatong ni Go-wol ang kanyang patalim sa kanyang leeg pero hindi niya itinuloy. "Hindi ko kaya. Hindi mo alam ng iba, pero hindi kita kayang traidorin." Umiyak siya, binitiwan ang patalim, niyakap siya, at tinanong. "Bakit ako? Bakit ako ang pinili mong daanan?" Hinawakan niya ang mga kamay nito at humingi ng tawad, ngunit mariin niyang sinabi. "Hindi ko babaguhin ang pasya ko." Ibinunyag ni Go-wol na ang ina niya ay nag-iisang anak ng pinuno ng sekta ng makalangit na asasino, kaya si Salway ay ang kanyang lolo. Nagulat siya. "Ibig sabihin, ako ay nagmula rin sa lahi ng mga asasino." Lahat ng pilula, mga regalo, mula ito sa kanyang lolo. Naalala niya. Sa nakaraang buhay, nalaman ni Go-wol na si Pang Bi-hyuk ang may kagagawan sa pagkamatay ni Mu Xiang. Naghiganti siya, ngunit napatay rin.
hindi kailanman nalaman ang kanyang tunay na pagkatao. Ipinangako ko sa iyong ina na paprotektahan kita, sabi ni Guo Wall. Nagpasalamat siya, isang hindi inaasahang kaalyado ang nakuha niya. Iniwan nila ang sekta ng Sirena kasama ang salarin. Pinaghigantihan ni Guo Wall ang asasinong inupahan ng panganay niyang kapatid. Kumalat ang balita sa pag-aresto ng salarin, at siya ay sinalubong ng mainit sa kanilang tahanan. Iniulat niya sa patriarka ang kanyang tagumpay at siya ay ginawang lehitimong kalahok sa kompetisyon bilang bagong pinuno ng pamilya. Ngunit ang panganay niyang kapatid ay hindi natuwa. Sa tahanan ng kanyang kapatid, isang lalaki ang nagsabing, hindi ko inakalang mapapansin nila ang bunsong anak. Simula ngayon, katutok ang pamilya Pang sa bunsong anak, sabi ng lalaki. Tinanong niya kung may balita sa asasinong inupahan, at sinabi nitong ang lolo nila ay umaasang magpapakita siya ng galing.